Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Isang nakakagulat na pananalita ni VP Inday Sara, mga kaibigan, ang tila nadulas sa pagkakaipit sa tanong ng media sa kanya patungkol sa mga bank accounts na matagal na nilang itinatanggi at lagi itong ipinupukpok ng dating Senator Trillanes. Ang tanong ay, totoo nga ba ang pagkakadulas ng mga salita ni VP Sara sa kanyang bibig? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Hindi ko rin alam, nadulas nga ba si VP Sara? Sa bawat banggit ng pangalan ni Trillanes, isang tanong ang buwabalik. Totoo kaya ang lahat ng ito? Noong 2016, ipinakita ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang isang listahan ng mga bank accounts na di umano'y ginagamit ng pamilya Duterte para sa drug money. Ang mga akusasyon, matindi. 2.4 bilyong piso daw ang inilagay mula sa mga umano'y drug lord patungo sa mga bank accounts daw na konektado sa mga Duterte, at sinabi pa ni Trillanes na konektado daw sa Duterte crime family. Nakakapukaw, pero teka, meron bang pruweba? Kung naalala mo, halos maghagis ng mikropono si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Trillanes sa isang pagdinig sa kamera. Seryosong akusasyon, pero kung minsan parang mas entertainment kaysa investigation ang nagaganap. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, biglang sumulpot ang pangalan ni VP Sara Duterte. Ngunit paano napasama si VP Sara sa listahan ng mga may bank accounts? Sa isang interview, inamin ni Sara Duterte na noong lumabas ang mga paratang, personal niyang pinuntahan ang mga bangko. Sabi pa niya, isa-isa kong pinuntahan lahat ng bangko. Ani pa ni VP Sara, tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin, pero meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko. Hindi ko rin alam. Pakinggan pa natin si VP Sara. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Sa simpleng salita, may mga account nga na hindi raw totoong umiiral. At ayon din kay VP Sara, totoo na may mga nakapangalan sa kanya. Pero kung ganoon, bakit ito nasa listahan ni Trillanes? Ang sagot, hanggang ngayon walang malinaw na paliwanag. Pero ang isang tanong ay bumabangon mula rito. Bakit kailangan pang magpaliwanag ng ganito kung walang basihan ang paratang? Ngunit paano kung may nadulas? Sa parehong panayam, tila nadulas si VP Sara sa kanyang sinabi na mayroon ngang bank accounts, at kaya naman naipaliwanag niya na pinuntahan niya raw ang mga bangkong ito at hindi rin daw alam ng bangko kung bakit mayroong ganun, at hindi niya rin daw alam kung bakit mayroon siyang account doon. Ang tanong, sino ang naglagay nito at ano ang matinding motibo kung bakit may mga pangalang Duterte sa bangkong ito? Ang tanong, totoo ba na hindi alam ng bangko? Kaya ano nga ba ang katotohanan, kaibigan? Para kay Trillanes, ang mga dokumentong ipinakita niya ay tila isang bombang handang sumabog anumang oras. Pero narinig na natin ito noon.
Maraming beses na niyang inakusahan ang iba't ibang politiko pero kadalasan ay nagtatapos ito sa wala. Para kay VP Sara, malinaw ang kanyang depensa. Wala raw siyang kinalaman at ang iba pang detalye sa listahan ay gawa-gawa lamang. Pero ang tanong ng masa, paano kung may hindi sinasadyang inamin? At paano kung totoo talaga ang mga paratang na ito? Ngunit may dahilan ba para maniwala? Si Trillanes ay kilala sa kanyang all or nothing na estilo. Pero kahit may mga ebidensya siyang ipinakita, laging may butas ang kanyang mga argumento. Isa pa, kung may matibay siyang hawak, bakit hindi ito naipasa sa korte upang may malinaw na desisyon? Kaya ang tanong ay hindi lang para sa mga Duterte, kundi pati na rin kay Trillanes. Saan ba talaga patutungo ang lahat ng mga ito? Samantala, ito ba'y isa lamang political drama? Kung tutuusin, ang bawat akusasyon ay tila parte ng isang mas malaking kwento ng politika sa Pilipinas. Ngunit ano ang dahilan kung bakit sa kabila ng maraming tanong, ang mga tao ay tila hindi pa rin sigurado kung sino ang dapat paniwalaan? Marahil ito ang nais nilang isipin natin. Hintayin natin ang susunod na kabanata. Sa dulo ng lahat, nananatili ang tanong, sino ang nagsasabi ng totoo? Si Trillanes ba na tila walang kapaguran sa pagbubunyag ng mga eskandalo? O si VP Sara na sa kabila ng kanyang depensa ay tila may mga nagsasabing nag-iiwan ng pagdududa? Isa lang ang malinaw, ang Pilipino ay mas matalino kaysa dito. Ngunit hanggang kailan tayo maghihintay para malaman ang buong katotohanan? Lucas 8:17. Sapagkat walang natatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Ang talatang ito ay isang paalala na ang lahat ng lihim, maging mabuti o masama, ay ilalantad sa tamang panahon. Sa harap ng kontrobersya at mga paratang, tayo inaanyayahan ng ating Panginoong Diyos na maging tapat at mapanuri. Hindi basta nag-aakusa o tumatanggap ng akusasyon. Ang katotohanan ay laging magtatagumpay, kaibigan. Ngunit hiningi rin nito ang ating pagtsatsaga at pananampalataya. Sa gitna ng kaguluhan, mahalaga ang paghingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos upang makita ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming Panginoong Diyos ng katotohanan at katarungan. Maraming salamat po sa pagkakataon na maibahagi ang paksang ito at sa karunungan mula sa iyong salita. Sa gitna ng mga kontrobersiya, mga akusasyon at mga tanong na bumabagabag sa aming puso, dinadalangin po namin na ikaw ang magbigay ng linaw at gabay. O aming Panginoong Diyos, turuan niyo po kaming tumayo para sa katotohanan, maging bukas ang aming isipan sa tamang kaalaman at magtiwala na sa iyong tamang panahon ang lahat ng bagay ay lilitaw ayon sa iyong kalooban. Naway ang bawat tagapanood at tagapakinig ng nilalamang ito ay magkaroon ng puso na naglalayo ng hustisya at kapayapaan. Pagpalain niyo po ang aming mga desisyon at gabayan niyo po kami upang hindi kami mahulog sa panlilinlang o galit, kundi manatili sa landas ng iyong pag-ibig at katarungan o aming Panginoong Diyos. Bigyan niyo rin po kami ng lakas ng loob upang maging instrumento ng kaliwanagan at katotohanan sa aming pamilya, komunidad at bansa. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos sa inyo pong walang sawang pagmamahal sa amin. Salamat po sa paggabay sa aming bansa. Patuloy niyo pong gabayan ang aming mga pinuno, si Pangulong Bongbong Marcos, si VP Sara Duterte, at ang lahat ng mga politiko sa buong bansa, gayon din ang mga mamamayan nito. Salamat Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin sa pagkatutubos sa hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.